RPL Form 3 or yung Recognition of Prior Learning ALS Form 3 ng New ALS Forms 2020. Paano nga ba ito sasagutin? So, yan yung aaralin natin dito sa ating video lesson. Yan. Okay. So, simulan muna natin. Para saan ba itong form na to? This form is used to record or document all the formal work. Okay? Meron tayong term dito na formal work. Example given, yung office receptionist, security guard, salesman, ladyman, service crew, merchandiser, OFW, babysitter, or etc. That the learner has completed. Yan. Pag sinabi nating formal work, ito yung talagang dumaan ka sa proseso na nag-apply ka ng trabaho, nagpasa ka ng resume, nagkaroon ng interview, tapos pinapasahod ka, okay? Tapos, meron kang monthly salary, meron kang SSS, o kaya PhilHealth, kung binigyan ka. So, yun yung tinatawag natin na formal work. Okay? Kung ikaw naman ay nagtatrabaho sa palengke o sa karinderya, sa sari-sari store, yung mga yon ay hindi siya maituturing na formal work. Okay? Pero sabi naman dito sa form, if the learner does not have formal work, he or she will not complete this form. So parang katulad lang nung ating record of training. Kung wala ka namang formal na training, hindi mo na kailangan i-complete yung form na yon. Ganon din dito sa summary of work history. Kung wala ka namang formal na work, hindi ka nagkaroon ng formal work, hindi mo na siya kailangan na i-complete. Pero, malalaman nyo mamaya kung anong ipapasa dito kung halimbawang wala kayong formal work. Okay? This form can be accomplished in mother tongue, in Filipino, or in English. Pwede ito sa mother tongue ninyo, pwede rin naman Filipino ang ilagay, o kaya ay English. Okay? Basta kung saan kayo komportable. The ALS teacher may assist the learner or complete this form if the latter is not confident to do so at the start of the learning sessions. Okay? So, itong RPL forms ay ginagawa ninyo bago kayo mag-start ng inyong learning intervention. Bago mag-start ng turo si ma'am, dapat meron na kayong mga RPL forms. Okay? Pwede kayong i-assist ng teacher dito sa forms na yan. Okay. The information in this form adds to the information collected by the documentation of life and experience doon sa ALS form RPL1 at saka yung summary record of training doon sa ALS form RPL2. Okay? Pwede kasing ito ang maging reference din, okay, na kayo ay nagkaroon na ng experiences doon sa form 1, at saka kung yung training ninyo doon sa 2 ay nag-lead sa inyong work, so dapat kasali siya dito sa form 3. Okay? Sabi pa dito, the information on this form should be used by the ALS teacher to help the learner develop the individual learning agreement. So, yung ALS assessment form. So, pag-uusapan natin yan sa mga susunod na araw, yung individual learning agreement. And then, the form should be included in the working portfolio. So, parang katulad din nung form RPL Form 1, RPL Form 2, itong RPL Form 3, kasama dapat ito sa inyong work folder or yung inyong working portfolio. Pero may sinabi pa siya dito, it should be included as one of the selected items for the presentation portfolio if or when the learner decides to have the portfolio assessed as part of the expanded ALS A&E certification system. Okay, so ulitin ko ha, yung RPL1, RPL2, RPL3, ito po yon yung form natin na to, dapat yun ay kasali sa working portfolio ninyo o sa inyong work folder. Pero kapag i-assess na ang inyong portfolio, pwede nyong ilagay o dapat kasama itong form na to sa presentation portfolio. Okay? So, ganito siya. So, kasali siya sa work folder ninyo. Kapag i-assess na ang inyong portfolio,
ilalagay nyo ngayon yan sa inyong presentation portfolio. So, 3 na ha yung nakalagay sa presentation portfolio. Anyway, magkakaroon pa tayo ng another lesson kung paano nyo aayusin yung inyong portfolio. So, 3 na ang nasa presentation portfolio so far. Yung inyong RPL Form 1, ALS RPL Form 2, at eto po, yung ALS RPL Form 3. Okay? So, ang tanong, paano ba natin sasagutin ang form na to? Okay, so katulad ng dati, ilagay ang pangalan ng learner, community learning center, saan kayo nag-aaral ng ALS, yung inyong level, okay, at saka kung ano yung pangalan ng inyong teacher. So parang pareho lang din naman ito sa last form. Sabi niya dito, directions, write the required details of your previous o yung nakaraan at yung kasalukuyan yung trabaho sa table. So, ito yung table, di ba? So, pwede nyong ilagay nga dito yung nakaraan at saka kung nagtatrabaho kayo ngayon, pwede nyong ilagay dito. Basta tandaan na, formal work ang kailangan dito. Okay? Kung yan ay informal, hindi na kailangan na ilagay dito. Pabayaan nyo na lang siya. Okay? So, isa-isahin natin. Meron itong ito, ano yung mga parts niya? Work description or yung paglalarawan ng trabaho. Ito naman, employer and workplace. Okay? Sino yung employer nyo at lugar ng trabaho? Yung inclusive dates niya, kailan ka nag-umpisa hanggang, okay? Yung duration ng inyong trabaho or naging trabaho. And then, ano yung mga skills na na-develop habang kayo ay nandoon sa trabahong yon. Okay, so sige, subukan natin. Magbigay tayo ng sample. Naalala nyo doon sa record of training, meron akong binigay na 3 trainings. 'Di ba? So, kukuha tayo dyan. Let's say, lahat ng trainings na inatinan ay nagkaroon siya ng trabaho. Okay? So, nagamit niya yung kanyang training, nagkaroon siya ng formal work. So, ano yung sample? Halimbawa, computer technician. Okay? Nakita nyo dito ha, may training siya ng computer servicing. So, naging computer technician siya. Saan siya ngayon o sino ang employer niya? Yung ABC Computer Servicing. Saan? Doon sa Quezon City. Kung alam niyo yung exact na lugar o exact date, address nung company or nung pinagtrabahuan, ilagay niyo yung eksaktong address. Okay? So, kailan siya nagtrabaho dyan? Noong January 7, 2018 hanggang December 27, 2018. Okay? So, tingnan niyo ha. Dito, sa computer servicing, kailan siya nag-training? January 9, 2018. Diba? Tapos natapos siya ng June 10, 2018. Dito, sa dates niya, kung saan siya nagumpisa ng trabaho, natanggap na siya sa trabaho. Diba? Natanggap siya sa trabaho. Pagkapasok niya ng trabaho, siya ay pina-attend ng training ng kanilang company. Ito yon yung ABC Computer Servicing noong January 9, 2018. At habang nasa trabaho siya, nagte-training siya, natapos yung training niya ng June 10, 2018. Okay? So, nung natapos yung training niya, nagtuloy-tuloy na yung kanyang trabaho. Tapos, nakaisang taon lang siya doon at natapos yung kanyang trabaho ng December 27, 2018. Okay? Ito pong ganitong scenario o ganitong information sa form ay kapag yung inyong training ay sinagot ng inyong company, okay, or work, yun na yung formal work ninyo. Nakasulat na siya sa training, sa record of training, nakasulat pa rin siya dito sa summary of work history. Okay? And then next, ano yung mga skills na na-develop sa inyo? Sa inyo nung kayo ay nagtrabaho or kayo ay sa trabaho ninyo mismo. So, dito sa sample natin, since ang kanyang work ay computer technician siya, ang skills na na-develop sa kanya ay communication skills. Bakit? Natutunan niya kung paano makipag-usap, paano maghanap ng customer,
o na mga magpapaayos sa kanila. So, nakikipag-communicate sila. Okay? And then, social skills, yung makisalamuha rin sa iba. Okay? And then, yung troubleshooting, o kung mapapansin nyo dito sa record of training, ang skills na kanilang natutunan ay troubleshooting, tsaka encoding. So, na-develop niya pa ng husto yung troubleshooting. Okay? Next, natutunan niya rin doon, or na-develop niya yung setup and maintenance. So, yun yung na-develop niyang skills or understanding doon sa kanyang trabaho. Okay? So, sample lang naman ito. So, magbibigay pa tayo ng iba pang halimbawa. So, ganun ulit. Pangalan, yung level, pati yung name ng inyong teacher. So, halimbawa, part-time welder siya. Okay? O, kung mapapansin nyo dito sa record of training, meron siyang welding. Nag-training siya sa barangay. Meron siyang national certificate, 'di ba? And nagamit niya yung training niya na yon bilang isang part-time welder. Saan siya nagtrabaho? Sa ABC Welding Corporation sa Tarlac City. Kailan siya doon nagtrabaho? Noong September 5, 2019 hanggang December 15, 2019. So, tingnan niyo yung sa training niya. Nung nag-welding siya, June 9, 2019 hanggang August 10, 2019. So, June, July, 3 months ito na pag-training niya. After ng training niya, sumabak siya sa trabaho. So, nag-start siya ng trabaho nung September 5, 2019. Natapos yung kanyang trabaho nung December 15, 2019. Okay? So, kailangan magkakaugnay ito, ha? Ano yung skills na na-develop sa kanya? Yun, pareho din nung kanina, communication skills, social skills, mathematical skills. Syempre kapag ka-welder ka, marunong ka dapat sa math, kaya mong computein yung sukat at haba, 'di ba? Nung iyong mga pagdudugtungin. Mechanical skills, welding and grinding. So, yan yung mga skills na na-develop niya. Pati yung cutting and trimming, yung pag-cut at saka pag-trim ng mga bakal. O kaya nung mga, yung mga yero na, na pwede nilang gawin doon sa kanilang work. So, yun yung mga skills na na-develop niya habang siya ay nasa kanyang trabaho. Okay? Next, yung last. Siyempre, pangalan, community learning center, level, yung teacher. Ito naman, tingnan natin yung last niya, ha. Wellness massage. Nag-training siya ng wellness massage. Okay? So, ang trabaho niya ngayon ay massage therapist. Sino yung employer niya o saan siya nagtrabaho? Sa SS Naturals, Nails and Body Spa sa Pampanga City. So, nagamit niya yung training niya ng wellness massage doon sa kanyang trabaho na dito sa SS Naturals. Okay? Kailan niya ito o kailan siya napabilang dito sa trabaho niyan? Noong July 5, 2020 hanggang kasalukuyan. Okay? Kasi may mga estudyante sa ALS na nag-aaral sila sa ALS pero may kasalukuyan silang trabaho para pambuhay ng pamilya or pang-sustain ng kanilang mga pangangailangan. So, walang problema yon kung may trabaho. So, isusulat nyo lang dito kung ngayon may trabaho kayo dyan kung ano yung present ninyong trabaho, ilalagay nyo lang yung present. Okay, so tingnan ninyo. Kailan siya nag-training? Noong January 6, 2020 hanggang June 6, 2020. So, 6 months siyang nag-training ng wellness massage. Ang nag-sponsor nun ay yung Peso, 'di ba? Tapos, nagtrabaho siya ngayon bilang isang massage therapist sa SS Naturals mula July 5, 2020 hanggang kasalukuyan. Okay? Now, ano yung na-develop na skills sa kanya? Okay? Ano yon? Siyempre, communication skills. Kailangan nila makipag-usap sa customer, 'di ba? Social skills. Focus, ayan. Na-develop pala sa kanila yung focus. Kasi nga naman kapag ikaw ay magmamassage, kailangan mag-focus ka dun sa
nerve o doon sa part ng katawan na talagang nangangailangan ng massage, 'di ba? And then, natutunan nila doon yung good hygiene habits. Na-develop nila yan. Kasi lagi dapat na malinis. Hindi lang sa sarili, pati sa kapaligiran nila. And then, yung judgment or perception. Bakit kasama ito sa skills na ma-develop dito sa massage therapist? Kasi kapag may mga customer kasi na ayaw nila ng soft na massage, ayaw rin ng medium, ayaw ng hard. Okay? So, minsan din may mga customer na hindi nagsasalita. So, kailangan marunong ka ng judgment. Okay? Titignan mo pa lang siya, makikita mo na ay etong customer na to ay gusto niya ng ng soft massage. O, di ba? Yung mga ganon. So, dapat medyo marunong din dapat kapag ka massage therapist. Na-develop niya yan doon sa kanyang trabaho ngayon. Tapos, yung customer care. Okay? Or service. Diba? Napag-aralan na natin yan sa life skills. Ayun. So, ito yung mga pwede nyong ilagay sa form na to. Summary of work history or yung ating ALS, RPL, Form 3. Okay. Kung wala ka namang formal work, i-accomplish mo lang itong form, tapos ilalagay mo lang siya sa iyong work folder. Okay? Huwag ka na magsulat ng kahit ano dito. Okay? Basta ilagay mo lang yung pangalan mo, yung pirma, okay, kung saan community learning center kakabilang, anong level mo, teacher mo, pati huwag kakalimutan yung iyong pirma at pangalan. Okay? Pati yung pangalan ng iyong teacher at yung petsa kung kailan mo yan ipinasa. Okay? Ngayon, question. Marami magtatanong yan, for sure. Paano po yan, ma'am? Nag-training po ako, pero wala po akong work. Okay lang po kaya yon? Yes, okay lang yon. Kung may training ka na, tapos wala ka namang work, okay lang din yon. Okay? Paano naman po, ma'am, kung meron na akong work, pero hindi po ako nag-undergo ng formal training? Okay lang po ba yun, ma'am? Yes, okay lang din po yun. Basta ang mahalaga, kapag ka nagkaroon ka ng formal na training, isusulat mo yung detalye ng iyong formal training dito sa ating form. Ganun din kapag ka nagkaroon ka ng formal training or formal work, isusulat mo naman yung description nung iyong work dito sa ating form. Okay? So, yung binigay ko kasing example, pinagtugma ko yung training at saka yung work niya. So, kung halimbawang wala naman kayong ganon, isa lang man dito sa dalawa, okay lang din naman yon. Okay lang din naman kung wala kang formal training, wag mo na tong i-accomplish. Okay? Basta isasama pa rin itong form sa inyong work folder. Kung wala rin naman kayong work, okay lang din naman na wag na tong i-accomplish yung table. Basta kasama pa rin itong form sa inyong work folder na gagamitin din ninyo sa inyong presentation portfolio. Okay po? So, kung may question, magtanong sa chat box. Pwedeng i-PM si ma'am. Okay? So, wag nyo naman kakalimutan na mag-subscribe tapos i-like yung ating video. I-share nyo na rin kung nagustuhan ninyo or may natutunan kayo sa ating lesson. Okay? So, share nyo rin sa inyong kapwa na ALS learners para alam din nila kung ano yung gagawin sa mga forms natin. Okay? So, thank you. Thank you for listening. It's me again, Teacher Mira. Happy to serve.